Good morning! Fall season na nga pala. Tara, samahan niyo ako. May pupuntahan tayo sa Central Taiwan kung saan merong Instagrammable na lugar para sa autumn season. Biyaheng malalaman naman pala tayo ngayon. Check ulit tayo sa Google Map kung ano yung mga sasakyan natin at anong oras yung mga arrival. 9:25 nga pala ako dumating sa train station. Tapos yung train na sasakyan ko, darating siya 10:10 pa ng umaga. Almost 40 minutes pa ako mag-iintay ng train. Sobrang nakaka-enjoy mamasyal dito sa may Central Taiwan, lalo na pag magbibiyahe ka. Kasi sa view pa lang dun sa labas ng train, talagang napakaganda na ng mga view. Yung mga farm, yung mga mountains, at saka yung pinakapatag nila, napakaganda talaga ng mga tanawin. Nakaka-relax. Kaya parang kahit sumakay ka lang ng train simula north hanggang south, mag-i-enjoy ka na talaga kasi talaga mararamdaman mo kung gaano ka-bless yung pamumuhay dito sa Taiwan. Kasi mas nakapokus sila sa mga agriculture nila, kaya talagang kahit sa mga pagkain hindi ka mahihirapang mamili kasi napakamura talaga ng mga bilihin dito. Napakaaluan pa ng pagbibiyahe kasi dire-diretso halos yung mga skyway, yung mga tunnel, talagang stress-free mag-travel. 1.5 hour nga pala yung biyahe ko kaya medyo inaantok na ako. Ito, nasa ilalim na kami ng tunnel neto. Ma-amaze ka talaga kasi napakahaba talaga ng tunnel na dinadaanan namin ngayon. Isa siyang malaking bundok dito sa may Taichung. Iyon yung malaking bundok na yun, tsaka itong isa pang bundok na dadaanan. Yan yung dinaanan kanina na tunnel. Pagbaba nga ng train station, nagtitik lang ulit ako kung ano yung mga bus number na dadaan papunta doon sa pupuntahan ko. Pero nagtanong na lang din ako kung saan ba talaga yung bus stop. Habang tinitignan ko siya doon sa may Google Map, nilalakad ko na siya, inanap ko na siya, dire-diretso lang papunta doon sa may elementary. 3 bus na pala yung dumadaan papunta doon, 815, 813, tsaka 155. Yung sakyan nyo is yung 155 kasi yun doon na mismo yung bus stop niya. Hindi na siya dire-diretso kung saan-saan. Dapat lagi ka din nakamonitor dun sa Google Map mo kung tama ba yung direction na pinupuntahan ng mga sinasakyan mo. Mababait naman yung mga local dito kaya pwede ka mga magtanong. Tsaka lalo na pag marunong ka mag-Mandarin, nakakatuwa sila mga kakwentuhan. Yung bus 155, ito na yung pinaka-last destination niya, yung Difao Land. Yung isa sa pinakamalaking amusement park dito sa Taiwan, kaya kilala siya. Pero hindi tayo papasok diyan kasi hindi naman ako sumasakay sa mga rides. Sa may likod lang niyan yung pupuntahan talaga natin. Hindi tayo papasok sa loob. Kaya naghahanap lang ako ng U-bike para makapag-rent. Kasi mag-U-bike lang ako papunta dun. Minsan talaga pati si Google niloloko ko. May mga shortcut siya yung tinuturo sa akin kaso mga sarado naman. Tapos nakalimutan ko bundok nga pala dito, puro paahon yung mga daan. Sobrang nakakapagod talaga mag-bike. Minsan inaakay ko na lang yung bike pag sobrang paahon siya kasi hindi ko kaya ipidal. Huwag nyo nga palang kakalimutan magbaon ng tubig pag pupunta lang kayo dito kasi wala talaga madadaanan ng mga convenience store. Siguro dun sa loob ng amusement park meron pero dito sa may pinuntahan ko wala kasi ka talaga madadaanan ng mga tindahan. Pagdating ko nga dito, worth it naman yung paghihirap ko dun sa pag-u-bike. Marating ko lang tong lugar na to. Bali, pagpunta ko dito, nag-ready lang talaga ako magdala ng tripod kasi wala namang kukuha sa akin ng iba kasi solo traveler ako. Tapos pagpunta ko rin dito, alam ko namang malayo yung mga lalakarin ko at saka adventure talaga yung mga galaan dito. Nag-rubber shoes lang muna ako tapos nagbaon ako ng pang-aura na boots. Iwasan na natin magtiis ganda kasi talagang ilang araw natin iindahin yung sakit ng mga binti natin. Taiwan's autumn occurs between October to December and witnessing the maple leaves in Taiwan is beautiful and romantic experience. But yung weather dito sa Taiwan is unpredictable. Pag ganitong panahon kasi, minsan sobrang lamig, may araw naman na medyo bumabalik sa mainit. After ko maset yung tripod, ayan, ikaw na yung bahala mag-focus, mag-video-video kung ano yung mga gusto mong makuha. Pag ganito namang mga pasyalan, halos mga senior na Taiwanese lang naman yung mga karamihan. Tsaka mas gusto ko rin talaga ang solo traveler kasi hindi ka mahihiya sa mga pinagagawa mo. Hindi mo rin naman kasi kilala yung mga nakakakita sa'yo kung ano yung mga pinagagawa mo. Posing, pictures, saka kahit anong hirap nung maranasan mo sa pagbibiyahe,
is adventure talaga pag ikaw lang mag-isa. Kasi pag may kasama ka, mahihiya ka, baka nagugutom or baka mapagod sila, ganyan. Tsaka kahit mag-isa ka nagbibideo, di naman mahihiya kasi ang nasa isip ko, hindi ko naman makakalala yung mga yan. After nila makita ko dito, hindi naman nila ulit ako makikita kung saan, hindi naman kasi nila ako kilala. Kaya ini-enjoy ko lang din talaga, videos, pictures, para memories ba na nakarating ako dito sa lugar na to. Ganyan nga lang yung mga pinagagawa ko dito. Naglakad-lakad, ng picture-picture, umawra-ura ng konti. Tapos nagbike na nga lang ulit ako pabalik doon sa may bus stop. Sa ganitong paraan kasi nalilibang na rin naman ako kahit papano. Para sa iba nakakapagod tsaka boring yung mga ginagawa kong ganito. Pero para sa akin adventure tsaka ito yung paraan para makalimot sa mga problema tsaka sa pag-homesick. Oo, nakakapagod pero sigurado darating yung time na mamimiss ko yung mga ganitong mga ginagawa ko. Lalo na dito sa Taiwan kasi hindi naman permanente na dito na ako titira. Uuwi at uuwi ng Pilipinas. Hindi mo naman magagawa ang mga ganitong bagay sa Pilipinas. Kasi doon kailangan kumayod ka ng kumayod para mabuhay. Dito, konting trabaho, konting gala, okay na. Meron kasi mga trabaho sa abroad na bababalance mo yung lifestyle mo. Isa na dito sa Taiwan pag factory worker ka. Mas maganda na rin kasi nalilibang mo yung sarili mo ng ikaw lang kaysa naman yung makipagbarkada ka. Kasi dito sa abroad wala kang may tuturing na kaibigan lalong-lalo ng mga kapwa mo Pinoy. Basta payo ko lang sa mga unang mag-abroad dyan sa Pilipinas, huwag na huwag kayong magtitiwala sa mga kapwa mo Pilipino dito sa abroad. Wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi yung sarili mo. Narating ko ngayon dulo nito kaso dead end naman siya kaya bumalik pa rin ako doon. Napakalayo talaga ng binay ko. Doon pa rin pala ako mauuwi sa unang dinaanan ko papunta dito. Pero mukhang mas madali naman pag pauwi na kasi yung kaninang dinaanan ko papunta dito is mga paahon. So pag pabalik na ako is pababa na siya. Dire-diretso na yung pagbabike. 2:00 na nga pala ng hapon yan kaya tirik na yung araw. Napakasakit na tirik sa balat. Tutok na tutok pa naman sa mukha ko. Napakainit tapos wala pa akong baong tubig. Oho na talaga ako niyan.
Then, fast forward, nakarating na ako dun sa may bus stop, nasoli ko na yung U-bike, nakasakay na ako ng bus, at nakarating na ulit ako dito sa train station. Bali, 1 hour ulit ako naghintay ng train bago dumating, tapos diretso na ulit ako ng Hsinchu. Pag magko-commute ka talaga, isang pasyalan lang talaga mapupuntahan mo dito sa Taiwan kasi napakatagal talaga mag-iintay ng train, ng bus. Pero ang alam ko dito sa may Holy District is maraming mas magagandang pasyalan kaso malalayo. Kailangan mo talaga ng sasakyan para maikot mo siya lahat. Mura lang naman mag-tour dito kasi meron namang mga nag-o-offer ng tour packages na pwede mong samahan. Search mo lang yung mga pasyalan sa Taiwan, doon may makikita ka ng mga nag-o-offer ng mga tour packages. Kasi layo-layo talaga yung mga pasyalan dito. After 365 years, nakasakay din ulit ako ng train. Talagang sobrang nakakapagod yung pagbabike at saka yung paglalakad. Mabuti na lang talaga nag-rubber shoes ako. Kasi kung umalis ako na naka-boots na tas heels, talagang sobrang sakit na naman ng binti ko. Hindi siguro ako makakapag-U-bike. Ayan, sa halip na matulog talaga ako sa biyahe kahit nakakaantok, talagang nag-i-enjoy ako sa view sa labas. Mahigit 24 hours na namang gising ang lola nyo. Galing pa ako night shift niyan, tapos nagkumain lang ako sa bahay, then diretso na ako sa Galaan. After ko nga gumala sa may Taichung, dumiretso ako dito sa may Hsinchu kasi tatagpuin ko yung kapatid ko kasi may pupuntahan pa kami. Kumain na din kami dalawa para pag uwi diretso tulog na. O ano, yung taong sinasabi mong mundo mo, nag-iba na ng planeta. Napunta kay Mars. Haha, after na nakakapagod na araw, nakapag-TikTok pa nga ang lola nyo. Sa susunod na gala ulit, thank you for watching. Bye!